Ang ating ikukwento ngayon ay nangyari noong taong 1990, kung saan isang babae ang nawala sa isang bayan ng Pampanga. Pero bago natin simulan ng kwento, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Si Rinalyn ay 20 years old na nakatira sa isang bayan ng Pampanga. Siya ay bunso sa dalawang magkakapatid. Maagang naulila sa tatay dahil ang ama ni Rinalyn ay namatay noong 10 years old pa lamang siya. Kaya ang kanyang ina na si Nanay Lorin at ang nakakatandang kapatid na si Rebecca ang kasama niya. Simpleng pamumuhay dahil ang kanyang ina ay labandera at ang kanyang kapatid ay nagtitinda ng mga gulay. Si Rinalyn ay nag-aaral ng college na may kursong education dahil siya ay scholar at nagtratrabaho ng part-time sa gabi sa convenience store. Kaya kahit hindi kailangan ng suporta sa financial ng kanyang ina dahil alam niyang hirap sila sa buhay, kaya nagsusumikap siya makapagtapos para maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Si Rinalyn ay masipag at mabait, kaya marami siyang mga kaibigan. Isang araw, pagkatapos ng klase, isang kaibigan na si Vanessa ang nagyaya kay Rinalyn para sa birthday party niya. Pero tumanggi si Rinalyn, sinabi niya na may part-time job pa siya kaya hindi siya makakasama. Kaya dumiretso na si Rinalyn sa convenience store kung saan siya nagtratrabaho. 5 p.m. hanggang 10 p.m. ang kanyang oras ng trabaho. Habang siya ay naka-duty sa store ay may isang customer na lalaki ang pumasok. Na matangkad na may edad 35 at punit ang damit na tila isa siyang namamalimos sa lansangan. Dahil siya lang ang bumibili nung gabi na yon, naging alerto si Rinalyn na baka ito ay manghold up or magnakaw ng paninda. Nang nakakuha ng mabibili ang lalaki, lumapit siya sa cashier. Bumili siya ng 2 pirasong instant noodles at 2 sardinas. Pero nung magbabayad na siya ay kulang ang kanyang pera. Sinabi ni Rinalyn na bawasan na lang niya ang kanyang pinamili. Nagmakaawa ang lalaki dahil siya ay gutom na at kanina pang umaga na hindi kumakain. Nagpasya si Rinalyn na siya na lang ang magbabayad sa kulang niya. Nagpasalamat ang lalaki at nagpakilala na ang pangalan ay Lando. Masayang lumabas si Lando na may ngiti kay Rinalyn. Nang sumapit na ang 10 p.m. nagsara na ng store at naglakad na papunta sa sakayan ng tricycle si Rinalyn. Dahil medyo kalayuan ang paradahan ng tricycle, mga 100 meters. Habang siya ay naglalakad, nakita niya si Lando na nakatayo sa tabi ng kalsada na parang siya ang hinihintay niya. Biglang kinabahan si Rinalyn na baka may masamang bahlak sa dalaga. Sinabi ni Lando na ihahatid na si Rinalyn pauwi, pero tumanggi si Rinalyn at sinabi niya na sasakay siya ng tricycle pauwi. Habang si Rinalyn ay mabilis na naglalakad, sinusundan siya ni Lando sa likod. Pero dahil malapit na siya sa paradahan ng tricycle, sumigaw ito. At nang siya ay lumingon sa likod, nawala na si Lando. Nang makauwi na si Rinalyn sa kanilang bahay, nagtanong sa kanyang ina kung may kilala siyang lalaking nagngangalang Lando. Sinabi ng kanyang ina na wala siyang kilalang Lando. At tinanong ng kanyang ina kung bakit, pero hindi ikinuwento ni Rinalyn dahil baka mag-alala pa ang kanyang ina at patigilin siya sa pagtatrabaho. Dahil alam ni Rinalyn na kapag tumigil siya sa kanyang part-time job ay hindi siya makakapagtapos sa pag-aaral. Kaya nilihim niya ang nangyari. Kinabukasan, nagpaalam na si Rinalyn sa kanyang ina na papasok na sa school at nakita niya rin ang kanyang kapatid na si Rebecca na nag-aalmusal. Sinabi pa ni Rebecca na mag-almusal muna bago pumasok, pero hindi na nag-almusal si Rinalyn dahil baka malate na daw sa school. Sumapit ang 11 ng gabi. Nag-aalala ang ina ni Rinalyn dahil wala pa rin sa bahay ang kanyang bunsong anak. Sinabihan pa niya si Rebecca kung nagpaalam ba sa kanya ang kanyang kapatid, na baka may dadaanan na kaibigan, pero walang sinabi kay Rebecca. Kinaumagahan, pumunta agad sa pulisya ang mag-ina para iulat ang nawawalang dalaga. Mabilis naman umaksyon ang mga pulis at nag-imbestiga kung saan huling pumunta o sino ang huling nakasama ni Rinalyn. Unang inimbestigahan ng mga pulis ay ang mga kaklase ni Rinalyn at sinabi nila na pagkatapos ng klase ay dumiretso na sa convenience store kung saan nagtatrabaho si Rinalyn. Agad na pumunta sa convenience store ang mga pulis at in-interview ang isang crew na karelyebo ni Rinalyn
Ayon sa isang crew, nakausap pa niya si Rinalyn ng bandang 9:30 ng gabi at siya ang pumalit sa kanya sa cashier. Kaya nalaman ng mga investigador na sa store ang huling pinuntahan ni Rinalyn. Naalala ng ina ni Rinalyn na may tinanong ang kanyang anak na kung may kilala siyang Lando. Agad na sinabi sa mga awtoridad at agad nilang hinanap ang lalaking nagngangalang Lando. Nagtanong-tanong ang mga investigador kung saan nakatira ang hinahanap nilang si Lando. At sa huli, nakita nila ito sa kalsada na natutulog. Agad nilang dinala sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon. Sinabi na hindi niya alam ang sinasabi nilang dalaga. Sinabi pa ni Lando na hindi niya nga alam ang pangalan ng hinahanap ng mga pulis. Inamin ni Lando na sinundan niya nung nakaraan gabi. Dahil gusto lang niyang ihatid sa bahay si Rinalyn, kapalit ng pagbayad sa kanya ng pagkain na binili niya sa store na pinagtatrabuhan ni Rinalyn at wala siyang balak sakta ng dalaga. Hindi pa rin naniniwala ang mga investigador sa sinabi ni Lando dahil may record na siya sa pulisya dahil sa paninilip sa bahay ng isang babae noon. At nakulong lang ng 3 buwan. Dahil walang sapat na ebidensya laban kay Rinalyn, pinalaya rin si Lando pagkatapos ng investigasyon. Lumipas ang 1 buwan, wala pa ring balita kung nasaan si Rinalyn, kaya sobrang sakit ang nararamdaman ng pamilya ni Rinalyn. Dahil parang ang kaso ay unti-unti nang lumalahbo. Isang gabi, habang natutulog si Rebecca, bigla niyang napanaginipan ang kanyang kapatid na humihingi ng tulong. Nakikita niya si Rinalyn sa lumang gusali na may balon sa likod. Biglang nagising si Rebecca at pinawisan sa kanyang panaginip, uminom siya ng tubig at nagisip na parang may pinapahiwatig ang kanyang kapatid. Kinabukasan, hinanap ni Rebecca ang lumang gusali at balon na nakita niya sa panaginip. Hindi niya ni-report sa pulis dahil baka hindi sila maniwala dahil sa panaginip lang ito nakita. Kaya siya na mismo ang naghanap. Nagtanong siya sa mga tricycle driver at biglang may sumingit na isa sa mga tricycle driver na si Berto na 42 years old. Sinabi niyang bakit naghahanap ng lumang gusali. Napansin ni Rebecca na parang kinakabahan ng tricycle driver. Pero hindi pinansin ni Rebecca ang tanong ni Berto at agad na umalis sa terminal ng tricycle. Samantala, biglang may mga pulis na pumunta sa bahay ni Nanay Lorin at sinabi na nahuli na nila ang suspect. Laking gulat sa tuwa ni Nanay Lorin sa narinig at agad sumama sa pulisya na mag-isa dahil wala sa bahay si Rebecca. Pagdating sa police station, nakita niya ang nakaupo at nakapusas na si Lando, nakayuko at umiiyak na pilit sinasabi na hindi siya ang salarin sa krimen. Nagtanong si Nanay Lorin sa mga pulis, paano nila nalaman na siya ang suspect sa krimen? Sinabi ng mga investigador na may witness na nakakita at walang iba kung hindi ang kanyang kaibigan at kaklase na si Vanessa. Ayon sa testimonya ni Vanessa, naikwento ni Rinalyn kay Vanessa na ini-stalk siya ni Lando. Noong gabi na nawala si Rinalyn ay nakita niya si Lando na may dala-dalang malaking sako na tila hirap siyang magbuhat. Pero depensa ni Lando yun ay kalahkal ng basura na nakuha niya sa lumang gusali. Ngunit nung tanungin ng mga investigador kung saan ang malaking sako, sinabi ni Lando na ito ay itinapon na sa tulay dahil hindi daw tinanggap ng junk shop ang dala niyang kalahkal. Dahil ito ay sirang steel door na piniraso niya. Duda ang mga investigador sa testimonya ni Lando kaya hinuli siya at ikinulong muna pansamantala. Habang kasalukuyan pa ang investigasyon para kay Nanay Lorin, tila pansamantala nabunutan ng tinik. Pero ang gusto niyang malaman ngayon kung saan ang katawan ng kanyang bunsong anak. Pinuntahan ng mga pulisya ang tulay na sinasabi ni Lando kung saan niya itinapon ang malaking sako pero wala silang nakita dahil malalim ang tubig. Kinagabihan, masayang ibinalita ni Nanay Lorin kay Rebecca na nahuli na ang suspect pero parang hindi masaya si Rebecca sa balitang sinabi ng kanyang ina. Parang may bumabagabag sa loob ni Rebecca dahil siguro sa panaginip niya. Habang nagkukwento ang kanyang ina tungkol sa kung paano nalaman na si Lando ang suspect, biglang pinatigil ni Rebecca ang kanyang ina nang marinig niya ang lumang gusali kung saan nakuha ang sinasabing kalahkal na dala ni Lando. Biglang nagyaya si Rebecca kay Nanay Lorin. Napuntahan si Lando sa police station dahil may itatanong lang siya na importante. Pero tumanggi ang kanyang ina dahil malalim na ang gabi
at ipagbukas na lamang ang pagpunta sa police station. Kinaumagahan, pumunta agad sa police station ang mag-ina kung saan nakakulong si Lando. Dinala sina Rebecca at Lando sa interogasyon para mag-usap. Tinanong agad ni Rebecca kung saan ang lumang gusali. Hindi nagsalita si Lando, tila wala sa sarili na laging umiiyak na parang nababaliw na at ibinubulong sa sarili na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Rinalyn. Huminga ng malalim si Rebecca at buong puso na sinabi kay Lando na naniniwala na hindi siya ang may kasalanan. Biglang napatingin si Lando sa sinabi ni Rebecca at inilapit niya ang bibig sa tenga ni Rebecca. Nasabay na ibinulong na may narinig siya sa lumang gusali sa gabing nawala si Rinalyn. Tinanong ni Rebecca kung ano ang narinig. Sinabi ni Lando na may narinig siyang nag-uusap na isang lalaki at babae pero hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila dahil medyo malaki ang lumang gusali. Ang sinisigurado niya ay tila normal silang nag-uusap at pagkatapos itinuro ni Lando ang lumang gusali at agad pumunta ang mga pulis kasama ang mag-ina. Pagdating nila sa lumang gusali, agad hinanap ni Rebecca ang balon habang siya ay umiiyak at may kasamang kaba. Natila tama ang kanyang panaginip nang biglang napatigil siya dahil nakita niya ang balon na 10 hakbang pa mula sa kanya. At bigla siyang napaluhod at napasigaw sa iyak na kahit hindi pa niya nilalapitan ang balon, ramdam niya na nandoon ang kanyang kapatid na si Rinalyn. Gayunpaman, nang lumapit ang mga pulis sa balon, binuksan nila ito dahil ito ay nakatakip ng mga lumang yero. Biglang sumalubong ang masangsang na amoy. At sa wakas, nakita na nila ang katawan ni Rinalyn. Walang magawa ang mag-ina kung hindi umiyak at nagluksa ang buong bayan sa pagkamatay ni Rinalyn. Matapos imbestigahan ang crime scene, nakita rin ang mga gamit ni Rinalyn at sa autopsy na nakuha sa biktima. Nagpapahiwatig na siya ay ginahasa dahil sa similya na nakuha sa dalaga. Ang balon ay wala ng tubig sa loob, kaya nakakuha pa ng mga ebidensya sa katawan. Nang lumitaw ang result sa DNA na nakuha sa similya at mga dugo ng biktima, hindi ito tumugma kay Lando. Sa makatuwid si Lando ay pinawalang sala, pero nagalit ito dahil ilang buwan siya sa kulungan dahil matagal dumating ang resulta ng DNA ng biktima. Malaking palaisipan pa rin kung sino ang suspek. Kahit nalaman na ng pulisya ang sinabi ni Lando na may 2 tao na lalaki at babae ang nag-uusap. Gayunpaman, pagkatapos ng libing ni Rinalyn, ay nagluluksa pa rin ang mag-ina. Sinabi ni Rebecca sa kanyang ina na hindi siya titigil hanggang hindi nahuhuli ang tunay na suspek sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pero hindi sang-ayon si Nanay Lorin sa sinabi ng anak dahil sinabi niya na mga pulis na ang bahala sa kaso. Kinabukasan, inutusan ni Nanay Lorin si Rebecca na bumili ng manok at gulay sa palengke. Sumakay siya ng tricycle at napansin niya ang driver ay si Berto. Sinabi ni Berto na nabalitaan niya ang nangyari sa kanyang kapatid ay sinabi niya na siya ay nakikiramay. Malugod naman tinanggap ni Rebecca ang pakikiramay ni Berto. Habang nakasakay si Rebecca sa tricycle, may napansin siya sa kamay ni Berto. Ito ay galos na malaki na parang kalmot ng tao or hayop. Biglang nakaramdam si Rebecca ng kaba sa kanyang dibdib pero hindi niya ito pinansin. Pagbaba niya ng tricycle, nakita niya si Berto na may kausap na estudyante na sumakay sa kanyang tricycle. Parang may biglang pumasok sa isip niya. Walang iba kundi ang kanyang kapatid. Gayunpaman, pagka-uwi ni Rebecca sa bahay, nakita niya ang picture frame ng kanyang kapatid at hindi niya mapigilang umiyak. Parang hindi niya matanggap na wala na ang kanyang bunsong kapatid. Wala sa bahay si Nanay Lorin dahil siya ay nakipaglabada. Kailangan nilang mamuhay muli ng normal at tanggapin ang nangyari kay Rinalyn. Isang araw, habang nagtitinda ng gulay si Rebecca, ay may dumaan sa kanya na estudyante. Ito ay yung nakita niyang sumakay sa tricycle ni Berto. Tinawag niya ang estudyante at tinanong niya kung kilala niya ba si Berto. Sinagot naman ang tanong at sinabi na tatay niya si Berto. At nagpakilala ang estudyante ay si Vanessa na kaibigan ni Rinalyn. Alam ni Vanessa na ate niya ang kausap niya. Kaya sinabi na kaibigan at kaklase niya si Rinalyn. Nagtanong uli si Rebecca, bakit hindi niya nakita si Vanessa sa libing ng kanyang kapatid at alam niyang lahat ng kaklase niya ay pumunta sa libing.
Sinabi ni Vanessa na nagkasakit siya ng mga panahon na iyon, kaya hindi siya nakapunta sa libing ng kanyang kaibigan. Mabilis na nagpaalam si Vanessa at umalis. Pagkatapos magtinda ni Rebecca, dumaan siya sa himpilan ng pulisya para mag-update sa kaso ng kapatid, pero tila walang umuusad sa kaso. Nag-request si Rebecca na imbestigahan si Berto dahil may nakita siyang kalmot na malaki. Agad naman umaksyon ang mga investigador at pinuntahan si Berto sa kanyang bahay. Si Berto ay hindi mapalagay nang makita niya ang mga pulis na tila may itinatagong lihim. Tinanong agad si Berto kung anong nangyari sa kalmot sa kanyang kamay. Sumagot si Berto na nakalmot siya ng pusa, pero duda ang mga pulis dahil malaking kalmot ito kaysa sa pusa. Dahil sa mga agresibong mga tanong sa kanya, umamin si Berto na siya ang pumatay kay Rinalyn. Agad dinala sa interogasyon si Berto at isinalaysay niya ang nangyari kung paano niya nagawang patayin si Rinalyn. Sinabi niya noong gabing pauwi si Rinalyn na naglalakad papuntang terminal ng tricycle. Biglang dumaan si Berto at sinabi sa kanya na lang sumakay ng tricycle. At sinabi ni Berto kay Rinalyn na kung siya ang kaibigan ni Vanessa at nagpakilala siya na tatay siya ni Vanessa. Sinabi pa ni Berto na may sakit ang kanyang anak at niyaya niya si Rinalyn na pasyalan ang kanyang kaibigang si Vanessa. Nagtiwala naman si Rinalyn at sumama sa bahay ni Berto. Pagdating sa bahay, tinutukan niya ng kutsilyo si Rinalyn. Dinala sa kwarto, itinali sa kamay at binigyan ng tape ang bibig at sinimulan hubarin ang dalaga. Ilang beses niyang ginahasa si Rinalyn. Biglang nagising si Vanessa dahil sa ingay na nasa kabilang kwarto at kumatok sa kwarto ng kanyang tatay. Pagkabukas ng pinto, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya si Rinalyn na nakahandusay sa sahig. Sinabi ni Berto na namatay si Rinalyn habang siya ay pinagsasamantalahan niya ang dalaga. Humingi si Berto ng tawad at sinabi na tulungan siyang ilabas ang bangkay ni Rinalyn. Walang nagawa si Vanessa kung hindi tulungan ang kanyang ama, ayon kay Berto. Dinala nila sa lumang gusali at may nakita silang balon. Doon itinapon ang bangkay ni Rinalyn. Nag-usap ang mag-ama bago sila umalis sa gusali at sinabing ilihim nila ang lahat. Doon narinig ni Lando ang boses ng lalaki at babae habang siya ay nangangalakal at nagpapahinga sa lumang gusali. Dahil sa pag-amin ni Berto, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, pero siya ay namatay dahil sa atake sa puso. Samantala, si Vanessa ay hinatulan ng 5 years sa kulungan dahil sa pagtulong sa kanyang ama. Masaya ang mag-ina dahil nagkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang bunsong kapatid. Kahit hindi na nila pwedeng ibalik ang nakaraan, maging aral sana sa atin na huwag hayaan ang mga anak natin mag-isa sa gabi. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.